Maligayang pagdating sa isa na namang video. At sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga paglilipat. Ang transfers ay talagang isang simpleng module sa aming platform, ngunit talagang kahanga-hangang gamitin dahil makakatulong ito sa amin na makapaglipat mula sa punto E patungo sa punto Y anumang oras. Hindi lamang sa mga biyahe, hindi lamang sa paglalakbay, kundi kahit na ikaw ay nasa loob ng iyong bansa o kahit sa loob ng iyong lungsod, maaaring makatulong ang serbisyong ito. Kaya ang unang bagay na kailangan mong gawin ay piliin lamang ang lugar ng tagapili. Isipin natin na gusto kong ipadama na darating ako sa 2020. Nandito ako sa Orleans Airport at gusto kong pumunta sa La Defense, ang lugar na gusto kong bisitahin. Kaya pwede kong ilagay ang Eiffel Tower, pwede akong maglagay ng kahit anong lugar, malapit sa airport syempre, o malapit sa lungsod para sa aking paglipat. Kailangan din nating piliin ang petsa kung kailan ko ito gustong gawin at kung anong oras ko gustong kunin ang transfer. Dito, mahalagang piliin mo kung ilang tao ang sasakay sa transfer, pati na rin kung may dala kang bagahe o kung may kasama kang mga hayop. At kung ibang bagahe ito, kailangan mo rin itong piliin dito. Mahalaga ito dahil minsan maaaring maglakbay ka at alam mo, marami kang dala na bagahe, kaya kailangan nila ng ibang transfer, halimbawa, isang mas malaki. Kaya mahalagang ilagay ang tamang impormasyon dito. Ngayon ay maghahanap ako at napakabilis ipakita sa akin ang mga resulta ng mga paglilipat na ito. At para sa halimbawang ito, mayroon akong 5 opsyon. Dito mo makikita ang distansya sa pagitan ng pick-up point at drop-off sa kilometro at milya. Gayon din, kung nakikita mo rito, maaari akong pumili ng economy na Toyota Prius. Mayroon itong 3 upuan at espasyo para sa 3 bagahe. At saka, kung gusto kong sumali sa isang ekla. Mayroon din akong ganitong opsyon at ito na ang kapalit ng presyong binabayaran ko. Available din ito, ang mga van at maraming impormasyon o kahit isang S-Class. Kaya para sa halimbawang ito, kukunin ko ang Toyota Prius at pinindot ko ang book at €52 lang ito. Gaya ng nakikita mo, nakasaad dito kung ilang travel credits ang kikitain mo. Kapag nakasakay ako ng flight, pwede kong ilagay dito ang numero ng flight na mararating ko. Ito ay para magkaroon ang transfer person ng impormasyon, para masubaybayan ang aming flight at para makapag-follow up at para maging handang sunduin kami sa tamang oras. Maaari ka ring maglagay ng ilang espesyal na impormasyon dito, tulad ng paglipad. Halimbawa, darating ako na may dalang kagamitan sa golf. Hindi ko alam. At pwede ka ring maglagay ng like, pakiusap. Gusto ko ng karatula na may pangalan. Hindi. Kaya maaari mong ilagay ang lahat ng impormasyong ito para matanggap niya at syempre, kapag kinukumpleto mo na ang iyong reserbasyon, maaari mong gamitin ang mga loyalty points at travel credits. Kaya halimbawa, sa aking sitwasyon, maaari kong kunin ang biyaheng ito at magbayad ng €0 gamit ang aking mga travel credit o euro lamang. Gamit ang loyalty points ko, mas lalo pa nitong mapababa ang presyo sa 48.9 na lang. Napakasimple lang nito at masusunod mo ang lahat. Siyempre, kailangan mo ring ilagay ang mga bisita rito. Pasensya na kung ngayon ko lang ito nabanggit. Pero simple lang talaga at malaking tulong itong modelong ito kapag gusto mong maglakbay, pero siyempre, kapag gusto mong gumalaw sa mga araw na bumibisita ka sa isang lungsod o kahit araw-araw.